Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nang dahil nga nalaman na dito ni Annalyn kung sino ang may hawak talaga ni Lolo Pepe. Dahil hawak ni Annalyn ang cellphone dito ni Zoe. Ang hindi alam dito ni Moira na ang nakasagot pala ng kanyang tawag ay si Annalyn. Kaya naman natuklasan na nila na itong si Zoe ay kasabuat pala dito ni Moira. Kaya agad itong nag-alibay si Zoe na nagpapanggap at sinungaling nga daw itong si Annalyn. Ngunit agad na sinabi dito, malinaw na tumawag nga itong si Moira at siya mismo ang nagsabi na meron nga daw silang gagawin dito kay Lolo Pepe. Kaya naman, itong si Giselle ay mapapaisip ng dahilan. Agad naman kukontakin dito ni Giselle si Kinito upang pauwiin muli at paimbestigahan ang nangyari dito kay Lolo Pepe. At dito na nga nila matutuklasan na nagpa-DNA nga itong si Lolo Pepe at ang apo nitong si Zoe. At nalaman na rin dito ni Kinito kung ano ang resulta bago pa man siya umalis papuntang US. At ngayon ay matutukoy na nga nila ni Giselle kung bakit tinatago ni Moira itong si Lolo Pepe. Samantalang sinubukan nga dito ni Lolo Pepe na magpanggap at magmamakaawa dito kay Moira. Agad niyang sinabi na hindi daw ito magsasalita dahil iniisip nga dito ni Lolo Pepe na masasaktan si Obeng kapag malaman dito na hindi niya anak itong si Zoe. Kaya naman itong si Moira nagpaawa effect, ang akala nito ay madadala siya sa pakikiusap dito ni Lolo Pepe. Ngunit agad itong naglabas ng blade at agad itong hinawakan. Gumanti lamang daw itong si Moira dahil doon noon sa ginawa dito ni Lolo Pepe sa kanya. Ngunit agad na naasar itong si Moira dahil sinabihan siya dito ni Lolo Pepe na duwag. Samantalang ito namang si Balaja ay sinisearch naman niya ang pagkatao dito ni Lolo Pepe at nalaman nga niya na mayaman talaga ang matanda. Kaya agad na sinabi dito na mapakinabangan nga daw nila itong si Lolo Pepe at sinabihan niya itong si Moira na tawagan itong si Zoe upang mapag-usapan nila kung ano ang dapat nilang gawin. At doon na nga na narinig dito ni Annalyn mismo kay Moira na sila ang may hawak dito kay Lolo Pepe. At ngayon ay magpapaimbestiga na nga itong si RJ kung saan nga ba tinago itong si Lolo Pepe. Samantalang sa loob naman sa mansyon dito ni Carlos ay agad ngang inutusan itong si Dax upang pasukin ang loob sa bahay ni Carlos at si Carlos nga sana ang kanilang punteriya. Ngunit wala naman doon sa bahay ang nag-iisa lamang itong si Lynette. Kaya naman napansin ni Lynette na nakapasok na pala ang mga tauhan dito ni Balaja. Tumakbo naman si Lynette papuntang second floor. Ngunit nasundan naman sila ng mga tauhan at nagmamakaawa nga itong si Lynette na wag siyang saktan. Ngunit huli na dahil nga inutos dito ni Moira na pahirapan nga nila itong si Lynette at palabasin na nagnakaw nga daw ang mga ito. Kaya naman itong si Lynette ay magiging delikado ang kanyang buhay. Samantalang si Carlos naman ay kausap pa rin itong si Zoe at maghahanap nga daw siya ng paraan upang mapigilan ang pag-iimbestiga dito ni Annalyn dahil hindi titigilan dito ni Annalyn hanggat hindi nila mahanap si Lolo Pepe. Mabisto nga ba nila itong si Zoe na may kinalaman nga ito sa pagkakawala ni Lolo Pepe? Ano nga ba ang magiging reaksyon dito ni Giselle kapag natuklasan na nagpa-DNA nga itong si Lolo Pepe at si Zoe at hindi naman match ang dalawa? Malalaman na nga ba ng mga ito? Mailigtas nga ba ni Annalyn itong si Lynette na ngayon ay humihingi nga ito ng tulong? Subalit ito namang si Doc Ray, habang magkausap nga sila dito ni Zoe ay napatawag naman itong si Carlos at agad naman tinanong kung kasama ba nito si Zoe. Agad na ibinigay dito ni Doc Ray ang cellphone dito ni Doc Carlos. Nakakapaghalata na ba itong si Doc Ray sa kinikilos ni Zoe? Kaya ito ang dapat nating aabangan.